Talakay naman natin ang panukala sa Senado na 100 pisong dagdag sa daily minimum wage na nasa pribadong sektor. Nakasalang po sa Balitang Hali si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga sa iyo, Connie at Rafi at sa ating mga taga-sunod. Opo. Bakit po tutol yung mga employer sa panukala ng Senado? Well, unang-una, parang mali yung priority ng Senado dito. No? Alam mo, merong 52 million sa labor market. Kasama na rin yung informal market, 84% yun. Opo. Yung formal market, 16% lang yun. Yung under sa DOLE, may mga employers na beneficiary pagka nagkakaroon ng wage increase. Dahil sila may employer. Yung 84%, yan yung mga farmers, fishermen, yung mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga market vendors, yung karamihan. Kasama na rin yan yung empleyado ng gobyerno na mga 2 milyon mahigit, yung mga unemployed na mga gano'n din, mga 2 milyon, saka yung mga underemployed. Yun ang kailangan ng tulong. Dahil yun ang hindi masyadong, yung mga farmers, very inatik ang kita niya. Ilan lang naman yung farmers na may employers ilan din yung fishermen na may employers. Karamihan niya talagang pag nagtaas ng sweldo, akala nila tataas din yung sweldo nila. Kaya pag nagsasabi, kung minsan sumasagot sila, dapat. Wala naman sila employer, sila gobyerno lang inaasahan ng mga yan, hindi naman kaya sa gobyerno. Yung nasa informal market, sa formal market, yan yung mga minimum wage order sa mga kumpanya. Kung talagang sasabihin mo across the board, saka yung mga pag nagtaas ng wage, across the board, saka sinasabi nga, kasama yung mga manager, kasama yung presidente, pati yung distortion na tinatawag na pagka tinaas mo yung sweldo, inaabutan, tataas mo rin. From 10 to 16% yan, yung 10% na minimum wage earner, mga 5 billion. Okay. Out of the 52 billion, yan ang beneficiary. Yung mga yan, better situated than the formal market. Bakit yan ang taon-taon natin pinipilit na bigyan ng aumento na sasabihin para matulungan ng manggagawa? Hindi na minority sila sa manggagawa. Okay. Sir, bakit silang... Ito po... ang problema, yung sa formal market mismo, 90% yan micro industries. Sir, Sir, pasensya na po, ito makat ko lang kayo. Kasi ang sinasabi kong hindi pera, baka may ibang alternatibo like halimbawa ibang benepisyong maaaring ibigay daw ang employer kung hindi naman taas sahod. Well, totoo naman yun. Kaya lang, sabi ko nga, ang ito mga nasa formal market ito, sa industries, 90% yan micro. 8% small. Yung medium, 1%. Yung large, less than 1%. Yung large at medium, no issue yan. Mataas para sa hinihingi na binibigyan yan. At pati yung mga Christmas bonus nga yan, 17 month pa yung iba. Pero kukunti lang yan. Maganda lang sabihin, ako, mayayaman na kaya kumikita. Ang problema, yung micro, 90%, 65% of employment nandun sa kanila. I see. All right. Yun ang hindi namin miyembro yun. Kaya lang, nagsasalita kami dahil sila yung apektado. Ay, oo nga naman. Sige po, marami pong salamat, at bitin man, pero uulitin ho natin siguro itong pag-usapang muli, Yan po naman si ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. Marami pong salamat. Maraming salamat sa iyo, Connie at Rafi. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.